Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, huwag kang manalig sa iyong kayamanan at huwag mong akalaing dahil sa salapi mo'y hindi mo kailangan ang sinuman. Huwag kang padadala sa labis na hangarin at makamtan lamang ang gusto'y kahit paalipin. Huwag mong sasabihing wala kang kinikilalang kapangyarihan sapagkat darating ang panahong sisingilin ka ng Panginoon. Huwag mo ring sabihing wala namang nangyayari sa akin. Matapos akong magkasala, ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa. Huwag kang mahirati sa pagkakasala dahil sa pag-asang lagi kanyang patatawarin. Huwag mong sabihin walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan. Sapagkat kung siya'y marunong maawa, marunong din siyang magalit. At mariin siyang magparusa sa mga makasalanan. Magbalik loob ka sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at mapapahamak ka sa oras ng pagsusulit. Huwag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan, sapagkat gagamitin iyan laban sa iyo sa araw ng kapighatian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakaganda ang mga aral sa atin ni Sirach sa pagbasa na napakinggan natin. Binibigyan niya tayo ng warning tungkol sa kayamanan. Maraming mga tao ang nahuhulog sa bitag ng kayamanan. Akala nila ito na ang magpapasaya sa kanila. Pero hindi naman ito totoo. Napakaraming mga mayayaman na malungkot, na magalitin, o nagpapakamatay pa nga. Hindi naman tayo nagkakaroon ng kalayaan dahil sa mayaman tayo. Naging alipin pa nga ang mga tao. Alipin ng pera, alipin ng takot, at alipin ng pagkamakasarili dahil sa kanilang yaman. Akala din ng mayaman na hindi sila mananagot. Mabibili nila ang pulis at ang hukom. Matatakasan man nila ang tao, hindi nila matakasan o mabili ang Diyos. Harap sila sa hukom ng lahat na siya ay makatarungan. Isa rin sa mga aral sa atin ni Sirach ay tungkol sa pagkakasala. May mga tao na patuloy na nagkakasala. Wala naman daw nangyayari sa kanila. Wala pa. Pero ang lahat ng kasamaan ay pananagutan natin. Sisingilin tayo kapag tayo ay matanda na sa kapabayaan ng ating kabataan. Ang pagsisinungaling natin ay malalanta din. Mabibisto din tayo sa ating pandaraya. Ang iba naman ay patuloy na nagkakasala kasi mabait naman daw ang Diyos. Papatawarin daw sila niya. Oo, ang Diyos ay mabait, pero siya ay matuwid din. Gagantimpalaan tayo sa ating kabutihan at paparusahan tayo sa ating mga kasamaan.
Kaya kapag tayo ay nakasala, agad magsisi at bumalik loob. Hindi naman natin alam kailan tayo magbibigay ng sulit sa Diyos. Mabuting gawain ay ang palaging magpasalamat na sa Diyos na sa mga natanggap natin sa Kanya. Gumawa tayo ng mabuti ayon sa makakayanan natin ngayon. Huwag nang ipasabukas pa ang kabutihang magagawa natin. Kung tayo ay nagkamali, magsisi na agad at magbago buhay. Kung maniwala, huwag maniwala sa tao o yaman sa mundo. Sa Diyos lamang tayo umasa. Siya ang may tunay na hawak sa atin. Isipin palagi natin na haharap tayo sa Diyos. Siya ay mabait at siya ay makatarungan. Dahil sa siya ay mabait, huwag mag-alangan na magsisi. Dahil sa siya ay makatarungan, gawin natin palagi ang matuwid. Totoong mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Umaasa ako sa iyo, Panginoon. Umaasa ako sa iyong dakilang awa. Umaasa ako sa iyong karunungan. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.